Up guys, okay, into this vlog, sasabihin ko po sa inyo kung magkano lang yung aming puhunan nung nagsa-start po kami sa negosyo at kung paano namin ito napalago at kung ano-ano ang aming mga naipundar. Okay, but before that, please subscribe my channel and hit mo na rin yung notification bell para updated po kayo sa ating susunod pang mga videos. Nung nag-start po kami guys sa negosyo is sobrang hirap kasi hindi po namin afford kumuha ng katulong or wala kaming tendera kahit isa. Kaya hands-on po kaming mag-asawa guys, no? Lahat ng gawain sa tindahan kaming dalawa gumagawa, no? Umulan man yan, umaraw, nagbubukas po talaga kami. Walang gala-gala. At saka guys, nagtitipid din naman kami guys, no? Noong time na nag-start kami, no? Andyan yung pagtitipid talaga. Kasi instead na bumili kami ng mamahaling mga ganun, mga kasi minsan, 'di ba, dumadating din naman sa point na malakas yung ating kita, no? Lalo na pag December or mga ganyan, yung lakasan po ng kalakasan po ng kita talaga. Hindi kami guys bumibili ng mga kung ano-ano dyan, no? Na para sa aming mga sarili na hindi naman ganun ka-importante, no? Kasi iniisip namin, instead na bumili kami ng mga kung ano-ano na hindi naman ganun ka-importante, pandagdag na lang po namin sa aming puhunan or sa aming mga ititinda, no? Na sa doon po is may kita po kami, no? At tsaka po, ang advantage po siguro kaya mabilis lumago yung aming tindahan, dahil po siguro ang aming puhunan is hindi po siya or hindi po siya 5-6 guys, no? Kaya pag may interest po kasi yung pera na ating pinuhunan guys is ang ating kikitain po is syempre, ibibigay mo dun, yung kalahati, ibibigay mo pa dun sa interest ng pera. Kaya siguro mabilis kaming lumago kasi lahat po ng kikita namin, kahit sa maliit lang na puhunan, is napupunta po talaga sa amin at pinandagdag po namin sa aming paninda. Yun po. At saka, nung time na nagkaroon po kami ng ipon, no? Nag-extend po kami guys, no? Naghanap ako ng another pwesto na pwede namin ulit simulan ng sari-sari store, no? Yun. Tsaka nung time na naman ulit na nagkaipon is nag-start na naman kami ulit ng another na naman sari-sari store kasi para sa amin guys, no? Ayaw namin yung kami kasing mag-asawa, iba yung namin ang gusto kasi namin, ayaw kasi namin yung tago lang ng tago ng aming pera. Kasi pag tinago mo lang yan guys or itiniposit mo lang yan guys sa bangko, ang liit-liit ng tubo, no? So, mas maganda po na i-invest po natin sa negosyo yung pera, no? Na tinatago lang natin na wala namang interest, no? Mas marami pong investment, mas marami pong pagkakitaan. Yun. At pag marami kang pagkakitaan, dun ka na po mag-iipon. Yun po, yun lang po yan sa amin po, ha. Yan. Kaya ang masuggest ko lang po sa mga kakasimula po lamang is pag kayo, para lumago po yung negosyo po ninyo or para dumami po yung inyong pagkakitaan, is wag po kayo umasa sa iisang negosyo lang, no? Humanap kayo ng another business na naman or mag-invest po kayo para hindi mag-i-improve po yung yung business nyo. Kasi pag isang business lang po guys, no, diyan tayo aasa sa isang business lang, is hindi po siya mag-i-improve po talaga kasi kulang pa nga sa ating gastusin at mga pag nagkaroon na tayo ng mga tendera, kulang pa sa kanila guys.
So, mas maigi na marami tayong pagkakitaan, no? Hindi maganda guys yung tago lang ng tago ng pera. Hindi po siya lumalago guys. No, walang interest ang magtago lang ng tago ng pera. May interest man pero maliit lang, no, pag sa bangko. Okay guys, kaya yun, mas magandang gawin para dumami ang ating pagkakitaan. Mag-invest po tayo ng mag-invest, no? So, nagkaroon po kami guys ng mga iba't ibang nagkaroon po kami ng mga sari-sari store at nakapagpatayo po kami ng aming bahay sa halagang 20 to 30,000 pesos lang na puhunan. Ang ganda guys sa pakiramdam pag may naipundar ka na mas malaki yung halaga sa puhunan mo. Oh guys, mas masarap sa pakiramdam guys pag maliit lang yung puhunan mo na napalaki mo siya, no? Maganda siya sa pakiramdam guys, na parang proud ka sa sarili mo na napalago mo yung ganun halaga lang ng pera. No guys, wag po tayo guys, meron marami kasi guys na pag nakabenta ng malaki-laki or ganun po is bili ng kung ano-ano guys, no? Bili ganun, may bago pa naman yung cellphone, may bibili naman ulit ng cellphone kasi nga na bagong brand na naman, no? Na ganyan guys, nagpapa-party palagi pag malaking kita. I-invest natin guys kasi pagdating ng panahon na marami tayong investment, no? Kahit pa easy lang tayo, no? Kaliwat kanan dumadating sa atin yung kita. Yun po. Sa mga gusto pong magsimulang magnegosyo, ipursige nyo lang guys, walang sukuan. Kasi sa negosyo guys, marami po talagang tayong pagdaanan ng mga hirap, no? Pero, ang lahat po ng paghihirap po natin ay may kaginhawaan na naghihintay sa atin, no? Kaya i-push lang natin. Kasi, kung pwede pa namang i-push guys, i-push natin na dumami yung ating negosyo, no? Kasi kung alam niyo po ba guys, yung mga tingnan niyo yung mga mayayamang negosyante, o di po ba? Ang dami nilang investment, ang dami nilang negosyo. Kaya pa easy na lang sila kasi ang daming kita na dumadating sa kanila kaliwat kanan, no? Yun po ang dapat nating gayahin guys. Yung mga ganyang negosyante na kaya sila yumaman dahil sa kanilang ganong business-minded, no? Kaya ko to share sa inyo guys kasi gusto ko ma-inspire din po kayo na kahit maliit lang po na puhunan, kapag pinagsikapan mong mabuti or pinalago mo ito is magbubunga po yan guys ng maraming blessings po, no? Kaya ako nagpapasalamat po talaga ako na sa kabila ng aming paghihirap na pinagdaanan is na-bless po kami ng may kapal. Syempre, number 1 po natin siyang pasalamatan guys. Huwag po natin siyang kalimutan sa kahit na anong blessings na dumating sa atin, maliit man o malaki. Okay guys? So, yun po lamang. Sana po huwag po ninyong kalimutang i-subscribe yung channel ko and click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa ating susunod pang mga videos. Okay, salamat!